Sound check. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Purihin po ang pangalan ng Panginoon and welcome po sa Sunday morning service dito sa Jesus Christ Baptist Church. And we praise and thank God sa maaliwalas na umaga. Amen. Halos isang buong linggo tayong nasa ilalim ng makulimlim at mabagyong kapanahunan. And we know from the news na ang ating maraming mga kababayan ay hanggang ngayon ay danas pa rin ang epekto ng dumaang bagyong Christine. So let's keep on praying para ho sa ating mga kababayan, lalo na sa mga kapatiran. And isa ho sa ating pagmimitingan ho mamaya after ng worship service ho natin ay hahakbang ang church. Still trying to communicate to other pastors, lalo na kung mayroong mga labis na apektado ng bagyo. And magandang paalala sa atin yung pinag-aralan natin sa Corinthians, 2 Corinthians, that we should be courageous and active in our well-doing. So nawa ay tulungan tayo ng Panginoon sa bagay po na yan. Well, muli ho, maraming salamat. This is the first part ng ating Sunday service, and this is our Sunday school. Welcome po sa bawat isang narito, maging sa ating mga kasama online. Purihin ang Diyos sa kanyang kabanalan at patuloy na kahabagan sa atin na tayo naririto ngayon upang sama-sama na mag-aral ng salita ng Diyos, and then mamaya sa ating gawain ng pagsamba ay tayo sama-samang sumamba sa ating Panginoon. So simulan ho natin ang ating gawain ngayong umaga sa ating Sunday school as we continue to study about worship. Ay simulan ho natin sa pamamagitan ng pag-awit. Let's call our song leader upang tayo pangunahan. Let's all stand up, please. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay mawit sa Panginoon. Awitin po natin Books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth. 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Magsipo na po lahat. Kaon na ho ba? Ayan. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. We thank and praise God for the 66 books of the Bible. At ayan ang basihan ng ating pananampalataya at pamumuhay. So tayo ho ay nagpapatuloy sa serye ng ating pag-aaral about worship. And again, as we have been always emphasizing, we stand on the RPW, or what comes to be known as the RPW, Regulative Principle of Worship, that is
Our worship should be regulated by Scripture. So, nakabase ang ating pagsamba sa 66 books of the Bible, in particular or in preference to the New Testament. At nawa tayo ay kumbinsido sa mga katotohanan na ito. So bago tayo magpatuloy, hingin natin ang tulong ng Diyos at para bigyan tayo ng liwanag, gabay sa ating pag-aaral ngayong umaga. Let us pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, pinupuri ka namin. Tunay kamangha-mangha ang iyong biyaya, ang iyong katapatan. O Diyos, hindi dahil maganda ang performance namin kahapon or we have been good last week, because you are merciful, because you are faithful, Panginoon, at lahat ng papuri ay sa iyo lamang. Salamat, O Diyos, sa katotohanan ng aming Panginoong Jesus ay nabuhay muli sa unang araw ng linggo, kung kaya't ang aming pananampalataya ay may kabuluhan. Ang aming mga kasalanan ay nahugasan ng tunay at kami, Panginoon, ay merong ganap na kaligtasan. Purihin ka, O Panginoon. And Lord, as your redeemed people, as you have said sa iyong salita, ang kalooban mo sa amin na ay lumago pa sa pananampalataya, sa pagkakilala sa aming Panginoong Jesus, sa pagkaalam ng iyong mga katotohanan, upang ito'y magkaroon ng epekto sa aming pamumuhay. O Lord, aming hinihiling na pagpalain mo po nawa ang aming pag-aaral ngayong umaga, particularly sa paksa ng pagsamba. Nasa namin na makapag-alay sa iyo ng pagsamba, nakakalwalhati sa iyong pangalan. Kaya Panginoon, ikaw po nawa ang gumabay, magturo sa amin, ilayo mo sa amin ang kayabangan, O Diyos, ilayo mo sa amin, Panginoon, ang pagiging mapagmataas. Kundi, O Diyos, ikaw po ang gumilos sa amin upang kami magpailalim sa iyong mga katotohanan. Muli, O Diyos, ikaw lamang ang maluwalhati. Salamat, O Diyos, sa katotohanan na sa kabila, O Diyos, ng anumang mga kalagayan na nanatili ang aming Panginoong Jesus na ulo ng iglesia. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho ay dumako sa atin hong pagre-review ng ating mga naging lesson. Again, the regulative principle of worship. That means na ang Bible ang nagre-regulate ng ating pagsamba. Hindi ito nakadepende sa mood or preference ng pastor o ng kultura o ng kongregasyon. Kung hindi ang basihan ay sa revealed na kalooban ng Panginoon sa atin. And then pinag-aralan natin ano ba ang mga elemento ng pagsamba na makikita natin sa bagong tipan. Una ay ang ministeryo ng salita ng Diyos, and that is the teaching and preaching of the Word of God, at yung pagbabasa ng salita ng Panginoon. And we incorporate that sa atin hong gawain ng pagsamba. The singing, papuri sa Diyos sa pamagitan ng bunga ng ating mga labi, pag-awit sa Panginoon, nakita natin mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. So bahagi ito ng ating pagsamba. Ang pananalangin ay mula luma hanggang bagong tipan. Ito yung bahagi ng pagsamba. Well, ito yung wala sa lumang tipan, yung ordinances. Okay? Because yung baptism and the Lord's Supper ay parehong binigay sa bagong tipan. Okay? So, hindi tayo, makita nyo kung yung mga pag-aalay sa lumang tipan ay nakatingin sa paparating na tagapagligtas, ang baptism and Lord's Supper ay nakatingin sa dumating na tagapagligtas at naghihintay sa muling babalik. As we have always been reading, pag may Lord's Supper tayo, and we do it until the Lord comes, pag bumalik ang ating Panginoong Hesukristo. And then panglima, giving or honoring God with our resources. And speaking of giving, nagbigay tayo ng babala. Out of all the Old Testament offerings, many churches continue to implement the first fruits offering and obligatory tithing in the New Testament. So napag-aralan natin ng iba't ibang mga pag-aalay sa lumang tipan, pero out of those all of those Old Testament offerings, ang madalas na pinusubukang ipatupad pa rin sa bagong tipan ay ang first fruits offering or ang obligatory tithing. And kung sana ho naging malinaw na ho sa inyo na ang stand ng church na ito ay hindi obligado at hindi dapat obligahin, because we stand on sola scriptura. Amen? At isa sa mga
truth ng sola scriptura, ang pwede lang magtali sa konsensya ng mga Kristiyano ay ang salita ng Panginoon, hindi ang salita ng pastor. At kung hindi itinuturo ng Biblia at hindi inuobliga ang mga Kristiyano sa bagong tipan, walang karapatan ng sinumang pastor na obligahin ang mga Kristiyano sa bagong tipan. Now, ano ang basihan niyan? Pagdating sa first fruits offering, muli, malinaw. There's no command in the New Testament for believers to give first fruit offerings. Wala. Muli, sa bagong tipan, 7 times minention ang first fruits and it's always symbolical. Symbolical sa bahagi, maliit na bahagi ng karamihan, symbolical sa unang bahagi o sa unang dumating, or symbolical sa ating Panginoong Hesukristo. Tinawag siya na first fruits among the dead. Again, that is to rise, to die no more. Siya ang kauna-unahan. So muli, walang utos sa atin, give first fruits offering. So walang basihan ng isang pastor sa bagong tipan upang itali ang konsensya ng mga mananampalataya sa lumang o sa bagong tipan. And then, pinag-aralan natin pagdating sa tithing. Are believers in the New Testament required to give their tithes or 10%? The answer to that, again, sa bagong tipan is no. Hindi obligado. Walang basihan. We gave 3 reasons. Number 1, there is no command nor example in the New Testament. Walang command, hindi inutos to ng mga apostol, at walang example. Wala. And if you will just look at the record sa lumang tipan, bakit ito paulit-ulit na inuutos, nire-remind? Again, kinakastigo pa ng Panginoon sa Malachi chapter 3. Nire-rebuke niya ang mga Israelites because they are not giving. Pero pagdating sa bagong tipan, wala. Are we therefore just to assume na napaka-faithful nila? Or hindi talaga ito obligasyon ng bagong tipan, ng mga Kristiyano sa bagong tipan. Number 2, non-New Testament church can fulfill the biblical mandate of the giving of tithes. Walang church sa bagong tipan na kaya. Hindi uubra. Bakit? Kung naalala nyo, merong 3 klaseng tithes. Merong tithes for the Levites. Merong tithes for the feasts. At then merong tithes for the poor. Okay? Lahat ng ito, hindi 10% lang. At yung mga sinusubukang ipatupad ng mga churches sa panahon natin ngayon, it's not the biblical. It's not even the Old Testament. Walang basihan sa bagong tipan. Hindi rin naman ito yung pag-iikapo sa lumang tipan. Kasi pag-iikapo sa lumang tipan, hindi pwede ang pera. Kung pera, magiging 12%. At hindi 10% lang, merong 3 klaseng tithes. Hindi nila pinapatupad. So muli, walang nagpapatupad nito ngayon. Walang may kaya. Wala ng Levites. Hindi na ginagawa yung feast. Ang meron tayong pagkakataon siguro ay yung work of benevolence. Pero hindi rin nila ito pinapatupad. Number 3, yung favorite verse, madalas napapakinggan and many times ko rin ito napakinggan sa mga ibang mga churches. Sa Malachi chapter 3 verse 8 hanggang 10, will a man rob God, yet ye have robbed me, but ye say wherein we have robbed thee, at ang sagot ng Diyos, in tithes. Plural, and then may kasunod. Offerings. Ano yung offerings na tinutukoy ho dyan? Ano yung offerings na tinutukoy? Yung mga Old Testament offerings. Sin offering, burnt offering, trespass offering, meal or meat offering. At pag tinanong mo, yung pastor na higpit sa ikapo sa New Testament, are you doing these offerings? Kung siya'y tapat, ang sasabihin niya, hindi na. Bakit? Kasi dumating na si Jesus. Well, why are you doing? Bakit naiwan yung bakit si Millie naiwan yung tithes and then nawala yung offering? Again, I propose na the same principle applies. Kaya hindi na ginagawa yung offering ngayon dahil dumating na si Jesus, kaya hindi na rin obligado ang ikapo ngayon dahil dumating na si Jesus. Wala na. Hindi na kailangan. So,
ang challenge ay ito, kung mahigpit nilang ipapatupad at naniniwala silang obligasyon ng mga mananampalataya sa bagong tipan, ang ipatupad ang ikapo ng lumang tipan, please be consistent, gawin nila yung 3 klaseng tithes, and then ipatupad nila na yung offerings. So again, walang gumagawa, walang may kaya, hindi nila gagawin. So they are not doing the biblical. Yung tithing nila ngayon, gano'n man sila kahigpit, it's not biblical. Kulang pa rin. Now, lahat ng ito ay sinasabi natin hindi para aglahiin sila or sabihin na mas matino tayong Kristiyano kaysa sa kanila. Pero merong silang pagkakamali sa pag-handle ng salita ng Panginoon. So muli, kailangan ho natin na maging maliwanag ang nagtatali ng konsensya ng mga Kristiyano ay ang salita ng Panginoon. Now, makasabihin natin, ganun pala, hindi ako obligadong mag-ikapo, di talagang bahala na. Well, hindi. Anong kailangan nating ibigay ngayon? Anong inuutos ng bagong tipan? Well, ang kailangan natin ibigay yung ating buong mga sarili. Romans chapter 12, verse 1. Kailangan nating ibigay, i-offer yung ating mga salita. Yung ating good works. We are redeemed to be a people zealous of good works. Yung ating mga material possessions, yung ating mga material resources. Ang sabi ng Philippians 4 verse 18, but I have all, sabi ni Pablo, and abound, nakatanggap niya yung support na galing sa mga taga-Philippi, sa mga Philippians. I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice acceptable, well-pleasing to God. So yung ating pagkakaloob ng ating mga material resources in support of evangelism, in support of missions, in support of the church. These are sacrifices na kailangan at dapat nating i-offer sa Panginoon. So actually, mas mabigat ang demand ng bagong tipan. Ang hinihingi ay ito, yung buong sarili natin. At paano natin iaalay ito? How should we offer? Hindi lamang kung ano, kung hindi paano. We do it by God's grace. We do it by conscious effort. Hindi tayo naka cruise control lang. We do it by love. We do it by the example of Christ. We should do it with a cheerful heart, for God loveth a cheerful giver. Ating itong ibinabasa every Sunday, every service. By the resources God has given to us, ang ayon sa pinagkatiwala sa ating mga kakayahan ng Panginoon. 1 Corinthians 16:2, upon the first day of the week, Sunday, let every one of you lay by him in store. Saan ito nakabase? As God hath prospered him. Okay? Walang example ng tinutukahan, 10,000 sa'yo, 5,000 sa'yo, ikaw, maganda trabaho mo, 20,000 sa'yo. As every man has purpose set in his heart, sabi ng 2 Corinthians. As God has prospered him, that there be no gatherings when I come. So we base our giving according to as God has prospered us. So hindi inaasahan na magkakapare-pareho tayo ng offering. No, may prinsipyo na sinabi sa Bible, much is given, much is required. So we should consider. So ating ikukonsidera kung ano ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, maybe every 15 days, every month, or every week, kung paano man gusto i-consider yan, at titignan mo yung pinagkatiwala sa iyo ng Panginoon at kikilalanin mong galing ito sa Panginoon, and from that, according to as God has prospered you, you will lay by you in store. Magtatabi ka. Isasama mo sa budget ba? Ito ang inutos sa atin ng bagong tipan. So muli ho, makita ho natin na yes, may obligasyon ang mga Kristiyano. Hindi tayo obligado magbigay ng 10%, pero meron tayong obligasyon bilang mga mananampalataya. So sana ho, ito ay kilalanin at gawin ho natin. Number next, dito tayo natapos, ito yung sinimulan natin last Sunday, atmosphere of worship.
atmosphere of worship. And pwede natin ito basta daanan lang ng mabilis, but I decided na medyo laliman natin ng kaunti because sa ibang mga gawain, this is the main thing. Talagang from start to finish, yung meeting na ginagawa ng Saturday or ng Friday, yung meeting ng staff is to design the atmosphere. Yung pagpili ng kanta, yung klase ng mga ilaw na ilalagay, yung paraan ng pagtugtog, it's all about the atmosphere. So question, is there an appropriate atmosphere or ambience for corporate worship that we must seek to work on? And please take note, aking hinighlight yung word na we must seek to work on. Kailangan nating trabahuhin yung atmosphere. Kailangan nating sadyain na iset yung atmosphere. Pag sinabi na atmosphere applied to corporate worship, it is the prevailing spirit, feeling, or disposition of the congregation in the worship, in worship and with behavioral external effects. Ito yung kalagayan, disposisyon ng kongregasyon. And again, isa sa ginagawa ng maraming mga churches, talagang i-design ang worship place, ang tugtugin at lahat ng pwedeng i-ayos para ma-set ang atmosphere ng mga dadalo sa gawain. Now, may halaga ba ito? May halaga ba ang atmosphere? Well, the answer to that is yes, meron. Bakit? Ito ay may halaga sa Diyos. Sapagkat ang Diyos, God has requirements in worship. Meron siyang hinihingi sa worship. Okay? The atmosphere may contradict or contribute to them. We must worship God in spirit and in truth. At maaari yung atmosphere na maiset ng mga nandito sa church ay maka-contradict or maka-contribute. Nakuha niyo ho? Pwede itong makahadlang or makatulong. Naalala niyo, pinag-usapan natin ng konti about music. Na kung ang music ay masyado ng maingay, na hindi ka na nakaka-focus dun sa mga katotohanan noong awitin, or even yung genre. Naalala, nakinig tayo ng Christian rap. May mga Christian rappers. At yung pinakinggan natin example ng Christian rap, anong title? Sola Scriptura yata. About preaching. Pag binasa mo yung lyrics, maganda, biblical. Pero pag pinakinggan mo yung genre ng kanta, hindi siya makakatulong. Mahirap siyang sundan. Hindi siya nakadesign para sa pagsamba ng buong iglesia. Nakuha ho ba natin? So, pwede nating i-set up ng baka mamaya may mag-set up ng talaga napaka-ingay, napaka-daming sound, light effects, sound effects, may smoke effects pa. Pag nagpe-preach yung pastor, pag tinaas niya yung kamay niya, may umalabas na mga apoy sa mga gilid. Ang impyerno! Ramdam mo. Now, pwede itong maka-contradict. Pwede itong makahadlang na nalalagay ang atensyon ng mga tao hindi to worship God in spirit and in truth, but more on in entertainment. So may halaga ang atmosphere. Hindi ito pwedeng baliwalain. Okay? Dito sa church, meron tayong ginagawa. Pag umaga, meron tayong kapatid na ang ministry niya ay may kinukuha siya, may ini-spray siya para hindi masama ang amoy. Bakit? Pag pumasok ka, tapos masama ang amoy, all throughout the service, nasaan yung attention mo? Baho naman dito. Pwede siyang makahadlang. Nakuha niyo ho ba? And then, pwede naman mangyari na baka mamaya, bumili tayo ng mga Victoria's Secret na pabango, spray natin lahat dyan. Pagpasok, para kang sinampal ng pabango.
Hindi ka naman makapag-focus sa sobrang tapang. Nakuha niyo? So, pero meron tamang timpla na pwede siyang makatulong at hindi makahadlang sa pagsamba. So I'm just giving practical na, at kung naalala niyo ho, yung three principles, sana nakita niyo na-apply natin. Don't do what is explicitly forbidden. We should do what is explicitly commanded. And we should exercise biblical wisdom on everything else. So mag-exercise tayo ng wisdom sa ibang mga bagay na, paano yan? Yung gamit ng screens. May mga churches na para sa kanila, yung mga screen na ganyan ay karumal-dumal. Wala sa Bible yung paggamit ng mga screens na ganyan. Paggamit ng PowerPoint. Sabi ng isang pastor, I make the point, God gives the power. PowerPoint. Yun daw yung PowerPoint sa kanilang pagtuturo. Ang punto ay, we use biblical wisdom with everything else. Now, importante rin ito sa kongregasyon. It may determine the assembly is for better or for worse. Yung pagtitipon, as we have seen sa 1 Corinthians chapter 11, yung pagtitipon nila and even yung pagdadaos nila ng Lord's Supper, ang sabi ni Apostle Paul, it's not for better. Nakakasama sa church yung ginagawa yung pagtitipon, yung ambience, yung nagiging ugali ng iglesia. Ay nakakasama. So muli, kailangan nating bigyang pansin ang mga bagay ho na ito. And then number next, it is important for unbelievers. Why? It may determine their impression or thought of God. Muli, sabi ni Pablo, doon sa mga taga-Korinto na masyadong nagiging hyper sa speaking in tongues, baka mamaya may dumating dyan, tapos puro kayo nag-i-speaking in tongues, ang sabi niya, nababaliw na itong mga taong ito. So again, maaaring maging super artificial ng ambience or ng atmosphere. At ito ay makahadlang. So muli ho ay merong importansya. Hindi natin binabaliwala. Kaya tayo meron tayong aircon dito sa church. Unang dahilan niyan ay dahil maingay along the highway tayo. Pangalawa, mainit. May mga bagay na pwedeng i-improve para yung atmosphere dito sa loob ng bahay-sambahan ay maging conducive para makatulong sa atin sa pagsamba. Okay? So, those are practical things. So, may halaga rin ang atmosphere. Pero narito ang katotohanan, at dito tayo natapos last Sunday. True worship creates its own atmosphere and not vice versa. Hindi natin artificially ginagawa ang atmosphere. Ang tunay na pagsamba, ito ang nagde-determine ng atmosphere. Hindi yung programa. Sana makuha natin na hindi artificially made. Kung hindi ito ay nanggagaling sa tunay na pagsamba, it creates its own atmosphere. And it may be different sa bawat isa na nasa loob ng church. It may be na ang preaching ng salita ng Diyos ay about the goodness of God at meron tayong kapatiran na may matinding problema at ngayon narinig niya ang kabutihan ng Panginoon and it created the atmosphere of great comfort and hope. And it may be on the other side naman ng church, merong kakapasa lang sa board exam and nagdidiwang siya, ang buti, and it's creating a more atmosphere ng rejoicing and happiness at the same time. Kaya nga ho, bilang isang pastor, isa yun sa mahirap sa akin. Ang sabi ng Biblia, weep with them that do weep and rejoice with them that do rejoice. And there was a time na kung saan nung umaga, nagpunta ako sa libing and then sa hapon, pupunta ako sa birthday. Magkaibang atmosphere. And it may, sa worship, sa isang worship service. So paano kung pipilitin natin
na ang atmosphere lagi dapat dito sa loob ng church ay laging masaya. At sasabihin lagi ng pastor, dapat ang Kristiyano laging nakangiti. Saan yun sa Bible? So ngayon, madudurog palalo yung isang Kristiyanong dumadaan sa problema kasi hindi niya magawang ngumiti. So, kung ipipilit yung ganong atmosphere, so muli mga kapatid, true worship creates its own atmosphere and hindi vice versa. Akala nung iba kapag naging successful, okay, pipilitin natin, i-design natin ang worship service na maging joyful ang atmosphere, and kapag narito na ang worship team, narito na ang preaching, narito na ang mga buong programa, gumagana na, at ang mga tao ay merong vibes na masaya, na light, na okay, successful ang worship. Ganun ba yun? Naging baligtad yung programa, yung mga tao ang nagdedetermina. Well, what determines? Ito yung modern mentality. The atmosphere is designed and arranged for an impressive impact on the audience, to have a worship service that is quote-unquote full of life and feel the presence of God. Ito yung mentality, design, ina-arrange ang mga bagay-bagay para magkaroon ng epekto. Muli, ito yung problema kapag ang target ng gawain ay ang emosyon, hindi ang pagkaalam ng katotohanan. At sana ho, napapansin nyo, we made the conscious investment na magpundar ng mas magandang mga speakers. Bakit? Ito yung makakatulong sa ating pakikinig. Bakit tayo nagpundar ng lapel? Ito yung makakatulong sa ating pakikinig. Ang goal natin ay hindi lang maging maging kamukha ng mga nagte-TED Talk. No, hindi yun. Ang goal natin ay, dahil gusto natin, faith cometh by what? Hearing, not feeling. At ang puntirya ng maraming pastor at maraming mga gawain is the feeling, to set up the feeling. Madali yun kasi pag na-trigger mo yung feeling, susunod ng tao. Pag napatawa mo o napaiyak mo, mas malaki silang magbigay. Pero ang puntirya natin ay ang katotohanan. And then yung katotohanan ang e-epekto sa damdamin. We're not disregarding feelings. Pero hindi yun yung nasa unahan ng trend. Kasunod lang yun. At dapat ang damdamin ay nakasunod sa katotohanan. Ano ngayon ang nagiging resulta? Ano ang nagiging approach? Dahil ang punteriya ay feelings. Anong resulting approach? The atmosphere will be designed according to what the audience wants. It's seeker-friendly. Ano bang gusto ng mga tao? Ano bang hinahanap ng mga tao? Remember the football service? Football worship service? Kasi it's Super Bowl Sunday. Ang gusto ng mga tao, ang isip ng mga tao nasa football championship. So anong gawin natin sa church? Gawin nating mukhang football ang church. So ang nagdedetermina ay yung gusto ng mga tao. And will conform to popular theatrics or will resort to manipulative means. Yung theatrics, muli, merong pang pastor na ang entrada niya sa pulpit, gumamit sila ng zipline. Tawid tayo ng linya rito, tapos biglang, wag na si Brother Paul, mabigat si Brother Daryl, naka-costume ng Superman, tapos zoom, Super Daryl. Tayo mga Kristiyano ay super dahil kay Kristo. Amen! So muli, theatrics, manipulations. Hindi ko makalimutan yung naranasan ko sa isang youth camp na sinadya nung speaker na magpalabas ng isang very touching video. As in touching video. Wala akong maalala sa preaching niya, pero naalala ko yung touching video.
Antok na antok kami, alas 2 siguro ng hapon yun, alas 3 ng hapon, youth camp, puno na activity. So ang hapon, antok na antok ka. Tumugon ng mga tao dun sa touching video. Daming nag-forward. Pero itong mahirap, ang feelings ay very malleable, often changing. Ito ang kailangan natin, yung truth. Kasi ang truth ay hindi nagbabago. At itong mga nakaraan, again, alam niyo, nagkasakit yung dalawang anak ko namin. And then meron pa ibang mga issues and then mga situations even among the brethren. At isa lagi na pinupuntahan ko, yung sinabi ni Pablo, and we know. We know. Ang Christian life ay nakabase sa we know. It's not what we feel. Minsan ang feeling mo bagsak. Babalik ka doon sa nalalaman mo, and we know that all things work together for good. Yes, hindi sa biyaya ng Diyos, hindi na ospital yung dalawang anak ko, pero may mga madaling araw, nagsasabayan sila sa ubo. At nagsasabayan sila sa suka. At bilang magulang, alam niyo ng maraming mga magulang yan. Pero salamat sa Diyos, magpapahinga ka doon sa and we know that all things work together for good. So nakabase tayo, hindi sa damdamin na pwedeng manipulahin at napakadaling manipulahin. Subukan mo lang, magsalang ka ng comedy na pinikula sa umaga and then drama na pinikula sa gabi. Up and down ng... At kung doon natin ibabase ang ating pagsamba, ito ay magiging napakabulay na bagay. Sabi ni Charles Finney, at sa hindi nakakaalam, si Charles Finney ay bayani ng ilang mga Baptist churches. Doon sa church na pinupuntahan namin dati sa Amerika, doon pa yung larawan ni Charles Finney sa Hall of Baptist Heroes or Preacher Heroes. Anong sabi ni Charles Finney? To expect to promote religion or spirituality without excitement is unphilosophical and absurd. So si Charles Finney, given siya, dapat exciting. Ang punteriya niya ay excitement, for the people to be excited. Until there is sufficient religious principle in the world to put down irreligious excitements, it is vain to try to promote religion except by counteracting excitement sufficient to wake up the dormant moral powers. To put it simply, labanan ng magpapa-excite sa inyo. Example, excited ka sa bagong iPhone. As in, excited ka, ilang araw ka na, ilang gabi ka nang napupuyat sa panonood ng reviews at sinusubukan mong kumbinsihin ang iyong sarili na kahit installment na may malaking interest, excited ka pa. Ang kailangan gawin ng church ay gumawa ng sufficienting counter-excitement para maawat ka sa mga bagay na yon. Now, may katotohanan doon. Pero ang problema sa sinasabi ni Charles Finney, sinong gagawa nun? I-design ang worship service to be a counter-excitement. Ipaprime yung pump. Dapat yung pastor ay parang mala Hollywood ang approach niya, para kaysa manood kayo ng sine ng linggo, umatid na lang kayo ng service. Counter-excitement. O mga kapatid, ang kaisa-isang exciting na bagay na hihigit sa lahat ng ino-offer ng sanlibutan ito ay wala dito, nasa itaas. And sadly, ang natural na tao ay ayaw nun. Hindi siya excited sa mga bagay na nasa itaas. So muli ho, ipinopromote ito.
Kaya nag-develop sila ng tinatawag na anxious seat. Yung mga bisita ay sadyang inilalagay sa harapan kasi pwede talaga at minamanipula. Invitation and so on, coming forward sa altar 200-300 years ago, wala yan sa mga Christian churches. Pero dahil para ma-build up yung excitement, yung drama, and so on. So, muli. Well, what is the biblical presentation? Number one, at dito tayo paparada ngayong umaga, God's presence carries its own atmosphere. Yung presensya ng Diyos ay may sariling atmosphere. Pag tinignan natin ang mga accounts sa Bible na nahandoon ng presensya ng Diyos o nireveal ng Panginoon ng presensya niya, maniwala ho kayo, kahit walang background music, may epekto sa tao. For example, kay Ezekiel chapter 1 verse 28, ang sabi, and the appearance of the bow, that is in the clouds in the day of rain, so was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. So merong vision na pinakita kay Ezekiel, the glory of God. Ano nang sabi? And when I saw it, I fell upon my face. And I heard a voice of one that spake. Napatira pa, napasubsob si Ezekiel nung merong revelasyon ng katangian, ng presensya ng Panginoon. Isa sa pinakapamilyar, si Isaiah. Sa Isaiah chapter 6, anong epekto nung nagkaroon ng vision of God si Isaiah? Sabi sa Isaiah chapter 6 verse 1, in the year that King Uzziah died, I saw also the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and his train filled the temple. Yung train, hindi yung chut-chut, yung train ay yung, pag yung mga hari, parang sa kasal may belo. Sa hari, walang belo, pero yung kapa niya. At yung kapa ay sumisimbolo sa tindi ng kapangyarihan o sa lawak ng nasasakupan. Okay? At ang sabi, his train filled the temple. It speaks of God's sovereignty, God's magnificence, His greatness. Yun yung pinapakita. And his train filled the temple. Verse 2, above it stood the seraphims. Each one had 6 wings. With twain he covered his face, and with twain he covered his feet, and with twain he did fly. And one cried unto another, and said, Holy, holy, holy is the Lord of hosts, and the whole earth is full of His glory. And the posts of the door moved at the voice of Him. Yung word na move, it shook. Dumadagundong ang deklarasyon. Ang Diyos ay banal, banal, banal. Then said I, anong epekto nito kay Isaiah? As far as we know, is a good standing citizen, a religious person. Woe is me. For I am undone. I am destroyed. I am grind to dust. Because I am a man of unclean lips. Anong atmosphere pag na-encounter mo ang banal na Diyos? Makikita mo kung gaano ka kadumi. Makikita mo kung gaano ka undeserving. And I dwell in the midst of a people of unclean lips, for mine eyes have seen the King, the Lord of hosts. At dumudurog sa makasalanang tao ang presensya ng Panginoon. Before God's holiness, Isaiah saw his own wickedness. John's Patmos vision, nung nasa island siya ng Patmos, sabi sa Revelation 1 verse 10, I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice of a trumpet saying, I am Alpha and Omega, and the first and the last. By the way, pag binasa nyo sa Lumang Tipan, yung first and last ay pumapatungkol sa Diyos. Pagdating sa Revelation,
Ang sabi, ito nagsasalita kay John, I am the Alpha and Omega, the first and the last. What thou seest, write in a book and send it unto the 7 churches which are in Asia, unto Ephesus, unto Smyrna, unto Pergamos, unto Thyatira, unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. At ito'y pumapatungkol sa ating Panginoong Hesukristo. It is verse 17, and when I saw him, I fell at his feet as dead. Hindi, well, mamaya, i-reserve ko na lang yung comment. Masyado tayong tatagal. So sana makita na ano yung atmosphere kapag handun yung pag-reveal ng Diyos ng kanyang sarili. Genesis 28 verse 16, dun sa experience ni Jacob dun sa Bethel. And Jacob awaked out of his sleep, and he said, surely the Lord is in this place, and I knew it not, and he was afraid. Again, itong presence ng Diyos ay mediated kay Jacob ng isang dream. And he was afraid. Naalala ko tuloy yung comment ni Albert Mohler. Madalas daw sa atin, may makikita kang pictures ng mga angels, at yung mga angels ay mga baby na ang cute. Angel. Sabi niya, basahin mo ang Biblia, pag ang mga tao ay nakakakita ng anghel, nanginginig sila at naiihi sila sa takot. Hindi cute ang mga anghel. Yung mga nakakatagpo ng anghel sa Bible, nayuyukod sa takot. Again, meron tayong masyadong Hollywood perspective sa mga bagay na ito. So again, Jacob was afraid. Moses doon sa burning bush. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight. Curious lang si Moses. Ano tong dakilang pangita, itong tanawin na ito na naglalagablab pero hindi natutupok yung bush na yon. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called unto him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, here am I. And he said, draw not nigh thither. Put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. Yung presensya ng Panginoon. Hindi yung apoy. Hindi yung kagilagilalas na Panginoon. Yung presensya ng Diyos ay merong epekto. Merong epekto. There is no flippant attitude or atmosphere in the presence of God. Sa presensya ng Diyos, walang clown. Walang clown. I'm not saying na hindi tayo pwedeng tumawa ng may kagalakan or sa kagalakan natin ma-express natin sa pamamagitan ng paghalakhak ang ating pag-appreciate sa kabutihan ng Panginoon sa mga ginagawa ng Panginoon. I'm not saying na lagi tayong dapat na napakaseryoso at walang imik pagdating sa pagsamba. Pero walang clown sa presensya ng Panginoon. Point, the atmosphere of profound and earnest worship is not determined by the architecture, the design of the room, the background music, or the worship team. Rather, it is the presence of God that truly creates this environment. Yung presensya ng Panginoon. Hindi yung drama ng pastor. And I've seen some na sinisikap na yung drama ng pastor, yung drama ng illustration, ang nagdedetermine nung atmosphere. No, the profound and earnest worship is not determined by those things. It's determined by the presence of God. Now, sa isang mabilis na paraan, tignan natin. Okay, Brother Paul, I'm convinced, hindi natin kailangan manipulahin, hindi natin dapat manipulahin, dapat ay maging aware tayo sa presensya ng Panginoon. So tingnan natin mabilis, pagdating sa Biblia, what do we say pagdating ng, what does the Bible say when it comes to the presence of God? Una, God is omnipresent.
God is omnipresent. Sabi ni Louis Berkhoff, pag dinefine natin yung omnipresence ng Diyos, it may be defined as the perfection of the divine being by which He transcends all spatial, hindi special, spatial, space, limitations, and yet is present in every point of space with His whole being. Ang Diyos ay hindi nahahadlangan o nalimitahan ng anumang espasyo at Siya ay kumpletong nasa lahat ng lugar, sa lahat ng dako, sa lahat ng oras. So hindi, again, kung naalala niyo pinag-aralan ng omnipresence ng Diyos, hindi siya parang tao na, si Brother Paul, nandito lang. Now, kung gusto niyo gawin, nakaputulin niyo isang kamay ni Brother, dalhin niyo sa Amerika. So yung isang kamay ni Brother Paul nasa Amerika, pero hindi buo. Nakuha niyo? Hindi ganoon ang Diyos. Ang Diyos ay nasa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon, sa Kanyang kabuuan. So hindi siya 0.001% nandito and then yung iba pang mga percentage na nasa ibang mga lugar. He is 100% present. Ang sabi ng salita ng Panginoon, 1 Kings 8 verse 27, but will God indeed dwell on the earth? Behold, the heaven of heavens, or the heaven and heaven of heavens cannot contain thee. How much less this house that I have builded? Minsan masyado tayong focus sa architecture. Hindi kasya dito ang Panginoon. Hindi mo siya pwedeng i-contain dito. Psalm 139 verse 7, whether shall I go from thy spirit or whether shall I flee from thy presence? Meron ka bang pwedeng puntahan na wala doon ang presensya ng Diyos? Wala. Young people, maaaring wala ang presensya ng magulang pero nahandun ang presensya ng Panginoon. By the way, hindi lang sa young people, maging sa mga magulang. Kahit ilak mo ang pinto, patayin mo ang ilaw, nahandun pa rin ang presensya ng Panginoon. Jeremiah 23:24, can any hide himself in secret places that I shall not see him? Saith the Lord, do not I feel heaven and earth? Hindi ba ako nagpupuno sa langit at lupa? And the answer is yes! Siya ay nasa lahat ng dako. Meron nagtanong, Brother Paul, kung nasa lahat siya ng dako, nasa impyerno ba ang presensya ng Diyos? Yes. Kaya lang yung presensya ng Diyos doon ay nahahayag sa kanyang puot. Ang kakatagpuin mo doon ay ang puot ng Diyos. Acts 17 verse 28, for in Him we live and move and have our beings, as certain also of your poets have said, for we are also His offsprings. Again, this is Paul speaking doon sa mga philosophers doon sa Mars Hill. At ang sabi niya, sinabi niya, in Him we live. And that word in is a locative word, nasa loob. Nabubuhay tayo sa loob ng presensya ng Diyos. So, kung sawang-sawa ka na, huwag mo isipin na pupunta ka lang ng Amerika, wala na, okay na, malaya ka. No. As long as you're alive, lagi tayong nasa presensya ng Panginoon. The omnipresence of God. Now, hindi lang yun, bilang mga mananampalataya, we understand also the presence of God in us. God resides in every believer by the Holy Spirit. Nakatahan sa atin ang Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. 1 Corinthians 16:19, what know ye not that your body is a temple of the Holy Ghost which is in you, which ye have of God, and ye are not your own, for ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Nasa atin ang Diyos, nasa atin si Jesus, sa pamagitan ng banal na Espiritu nakatahan sa atin. So yes, God is in every believer. So yes, siya ay nasa lahat ng dako, sa lahat ng orasan ka man naroroon, but in a different and special sense na wala sa ibang mga tao, nasa iyong Kristiyano, nakatahan sa iyo ang Panginoon. God is present in every true believer. Now, hindi lang yon, God is present with us, particularly in us as a gathered church. As a church, nasa atin ang Panginoon.
kasama natin ang Panginoon. As the Lord Jesus Christ says, Matthew 18 verse 24, where 2 or 3 gathered together in my name, there am I in the midst of them. Kung ikaw ay mananampalataya, yes, nasa iyo ang presensya ng Panginoon. Pero meron siyang espesyal na presensya kung meron mang 2 o 3 natitipon sa kanyang pangalan. Nakakaiba doon sa omnipresence niya, nakakaiba doon sa indwelling presence niya. Kaya hindi natin dapat baliwalain yung pagtitipon ng mga mananampalataya. 1 Corinthians 3:16, ang sabi, know ye not that ye are the temple, and yung word na ye, plural, not just individual believers, but Paul is speaking to the corporate church. Sa chapter 6, individual believers. Sa chapter 3, ito ay yung corporate church. Ang sabi, ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. Anong problema sa chapter 1, 2, 3, and 4 ng 1 Corinthians? Ano nangyari? Anong main problem na dinidil ni Pablo? Division. Kaya nga ang sabi niya sa verse 70, if any man defile the temple. Sino yung temple? The church, the believers. If any man defile the temple of God, him shall God destroy, for the temple of God is holy, which temple ye are. Again, yung holy is set apart. Ang daming pagtitipon, may mga nagtitipon ngayon sa mall, may mga nagtitipon ngayon sa concert, may mga nagtitipon sa restaurant, may iba't ibang pagtitipon, may political na pagtitipon somewhere, may nagwewelga somewhere, nagtitipon sila. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, for the temple of God is holy. This gathering is special. It is a set apart gathering. And God is present. So huwag nating baliwalain. Huwag nating isipin na parang pareho lang. Same. At huwag mo isipin na, kasama ko rin naman ng Diyos kahit wala. May katotohanan yun. Pero iba yung presensya ng Diyos sa natitipong iglesia. There I am in the midst of them. Sana ho nakukuha niyo. So yes, ang Diyos ay pwede natin sabihin threefold present. He is present everywhere. He is present in us, and He's present among us. And the presence of God should determine the atmosphere of worship. Ang magdedetermina ay hindi yung karakter ng pastor. Again, may epekto ito. Pero ang dapat magdetermina ay yung presensya ng Panginoon. God's Word, hindi lamang yun, God's mediated presence. Dito tayo matatapos. God's mediated presence. Yung presensya ng Panginoon mediated by the Word of God. God's Word demands a consistent atmosphere. Note, God's presence is mediated to the church by the ministry of the Word of God. The atmosphere will be either consistent with the Word or inconsistent with it. Yes, sasabihin, okay, present ang Panginoon, Brother Paul. Pero paano natin malalaman? Paano natin makikilala? Paano natin maririnig ang Diyos? Well, nasa atin ang kanyang salita. Therefore, napakahalaga na bigyan natin ng atensyon ang salita ng Panginoon. That's why, muli, dati hindi ko bakit? Worship tapos may yung preaching, paano nagiging malaking bahagi ng pagsamba ang preaching? Kasi akala ko noon, dapat di ba pagsamba, active tayong sumasamba sa Panginoon. Pag preaching, ano nangyari madalas? Ang active lang ngayon nangangaral, naka-turn off na yung nasa upuan. Naka-snooze. No, it should not be. Dahil ang presensya at isang paraan para makilala natin ang Panginoon at matagpo natin yung presensya ng Diyos sa pamagitan ng kanyang salita.
Sa 1 Peter chapter 1 verse 16 may sinabi si Pedro, "For we have not followed cunningly devised fables." Sa madaling salita, ang sinasabi ni Apostol Pedro ito, hindi kami nag-ano ng kwentong kutsero. Hindi to kwentong kutsero. Anong pruweba? Ang sabi ni Peter, "But were eyewitnesses of His majesty." Nakita talaga namin. Nakita talaga namin. For He receives, yung He dyan ay si Jesus, He received from God the Father honor and glory. Itong si Jesus na pinako sa krus at nabuhay muli, sinasabi ni Pedro, He received from God the Father honor and glory. Kailan yun? When there came such a voice to Him from the excellent glory, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." At saan to tumutukoy? Dun sa Mount of Transfiguration, na kung saan nagliwanag si Kristo at narinig nila Peter, James, and John yung boses ng Diyos, "This is my beloved Son in whom I am well pleased." Pagdating sa verse 18, "And this voice which came from heaven we heard when we were with Him in the Holy Mount." Narinig namin ito, nakita namin, eyewitnesses kami. And what a great and glorious sight it was. Isipin mo yun, kung nahandun ka rin dun sa bundok na yun, and then, nabigyan ka ng pribilehiyong na tila baga in that moment, kinabig ng Diyos ang kurtina at nakita ang kaluwalhatian ni Jesus at siya nagliliwanag. And then narinig audibly ang boses ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng propeta, hindi sa pamamagitan ng mga ngaral, kundi they heard the word, audible word of God. "This is my beloved Son, in whom I'm well pleased." Siguro lahat tayo may magpapatira pa sa pagsamba. And that's good. But wait, there's more. Paano yan, Brother Paul? Ang naririnig lang namin pag Sunday, yung boses mo o yung boses ni Brother Daryl. Paano yan? Kung ganun sana, edi masarap sanang sumamba pag ganun na naririnig. Walang sabi ni Peter ito, God's word warning, we sometimes think that such an extraordinary event will set our hearts and the atmosphere of worship and wish that we experience such. Diba? Minsan iniisip, sana gusto ko rin yun eh. Sana ma-experience din natin yun. Yung malahimala, mga mala supernatural na sana may pagpakita rin sa aking anghel. Baka mamatay ka sa takot pag may nagpakita sa iyong anghel. Muli, hindi cute ang description ng Biblia sa mga anghel. Hindi ko pa na nailagay dito yung verse. Balikan natin sa 1 Peter. 1 Peter chapter 1, verse number 19 hanggang... Sorry po, siguro napatungan ko yung verse. Kailangan magandang makita natin. So, in contrast doon sa first-hand eyewitness experience ni Peter na yon, sa 1 Peter chapter 1. Ang sabi ni Peter ito, verse number 2 Peter pala, sorry, mali ang tingin ni Brother Paul. 2 Peter chapter 1 verse 16 hanggang 17. Pagdating sa verse 18, ang sabi ni Peter, "And this is the voice that came from heaven that we heard, and when we were with Him in the mount." Pagdating sa verse number 19, yan, "We have also a what? A more sure word of prophecy." Sana wag niyo isipin na buti pa sila. Nakita nila, narinig nila. Ang sabi ng apostol, we have. Meron din tayo.
And sa words ni Peter, yung meron tayo, ang sabi niya, mas mataas pa. A more sure word. It is not lesser. The Bible, the written word of God, is not lesser than those audible voices. Huwag mo isipin na ang Biblia mas mababa doon sa dumating na anghel o doon sa maliwanag na nakita na lumiwanag kay Saul. We have a sure word. So kung iniisip mo na kung ma-experience ko sana yun, yung liwanag, yung audible voice, talagang siguro makaka-experience ako ng pure na pagsamba sa Diyos. Oh mga kapatid, we have a more sure word. At sa biyaya ng Panginoon, kapag ang salita ng Diyos ay naipapangaral ng tapat at ng tama, I hope maliwanag sa atin, we're not just hearing the words of men, but the words, the truths of God. At kung ito'y salita ng Diyos, andun yung katotohanan ng Panginoon, yung presensya ng Panginoon. At dapat ito magdetermina ng atmosphere ng ating worship. Point, when the word takes precedence, the atmosphere will not be what people demand, but how they respond to God as He is revealed in the Word. Ang atmosphere ito, paano ngayon tayo tutugon, yung tugon natin sa pangangaral ng salita ng Diyos. And I hope we realize it's not the words of men, it's the Word of God. At kung ipinapangaral ang salita ng Diyos, it's not different, it's not under dun sa Genesis and in the beginning, and God said. Mga kapatid, hindi mas mataas yun dito, and God said. At dapat ito ay mag-elicit sa atin ng pagsamba. At nawa, buksan ng Diyos yung ating mga para ma-realize natin. Again, hindi natin goal at never na ginol na gusto ni Brother Paul na dapat pagkatapos ng worship service nag-iiyakan lahat. Nasasadyain ko na i-trigger ang mga emotions at gagamit ako ng mga mag-formulate ako ng mga specifico mga salita at ilustrasyon para imanipula ang inyong mga emosyon para at least pagkatapos ng gawain ma-feel nyo na kayo ay nag-worship. Ang goal ng mga mangangaral sa pulpitong ito ay matapat na ihayag ang salita ng Diyos kasi doon nyo maririnig ang Diyos at doon nyo mas makikilala ang Diyos. At kung mas nakikilala nyo ang Diyos, doon magkakaroon ng tamang pagsamba. So ang pagsamba ay hindi lang basta pag-attend at pag-go through sa program. Madali yun eh. Napakadali nun. Ang tunay na pagsamba ay yung pagtugon. Halimbawa, ilagay natin sa pagmamahal. Nag-date kami ni Sister Jonah. Halimbawa lang. Sinamahan ko siya kung saan niya gustong pumunta. Sinamahan ko siya kung saan niya gustong kumain. Nandun ako. Pagdating sa shopping, nakasunod ako sa kanya. Pagdating sa kainan, in-order ko yung gusto niyang kainin. Nandun ako. Pero wala akong response sa kanya. Wala akong tugon sa kanya. Wala akong pag-i-express sa kanya ng mahal kita. Mahalaga ka sa akin. Wala, pero nandun lang ako. Sana nakukuha nyo. Alam kong bitin yung ilustrasyon na yun. Sana wag natin isipin na sumamba ako sa Diyos kasi nahandito ako. Meron ba tayong response sa Panginoon? Sa katotohanan niya? Sabi ni J.I. Packer, we end in this. The preaching of the Bible is the mainspring of worship. Preaching should be regarded as the climax of congregational worship. Congregations never honor God more than by reverently listening to His word with a full purpose of praising and obeying Him once they see what they are called to do. Kung mapapansin niyo ang panalangin ni Apostol Pablo sa mga Kristiyano, Ephesians chapter 1, Colossians chapter 1, or Colossians chapter 2, ay para maunawaan nila
manawaan nila yung ginawa ng Diyos. Kasi doon sila tutugon ng pagsamba sa Panginoon. So kaya malaking bahagi ng pagsamba natin ang pangangaral ng salita ng Panginoon. And hopefully wag dumating sa panahon na who knows, 20, 30, 40, 50 years from now, maaaring iba na ang pastor sa church na ito. Huwag kayo kumuha ng basta kagaya lang naming pogi. Hindi lang basta mahusay magsalita. Kundi as imperfect as he is, ay ilelabor niya ng tapat na ipakilala sa inyo ang Diyos ng salita. Yun ang isa sa mga pangunahing hahanapin. So nawa, as we have studied, it's the presence of God na nagdedetermina ng pagsamba sa Panginoon. Hindi yung mga theatrics, hindi yung programa. So, the presence of God determines the atmosphere of worship. Meron ho bang may tanong sa loob ng 5-10 minutes? Question po. Question? Question po ba? Ayun, very just then. Bro, good morning po. Ayun po. Individually po, Brother Paul, ano po sa tingin niyo yung mga bagay naman na nakaka-contradict doon sa atmosphere ng worship as individual person dito sa church po? Napakaganda, napakahalaga tanong, napaka-practical na tanong. And to that, I would like to encourage you to go back doon sa Sunday school na tinuro ni Brother Daryl yung about preparing, expository listening. Dahil tinalakay niya doon at maganda na balikan ho yung lesson. It was a blessing to me. Let me just state some. Kung nagpuyat ka kagabi, malamang makakahinder yun sa... Kasi naantok ka ngayon eh. Kung nagbabad ka lang sa K-pop o sa K-drama kagabi, buong 3 oras, nag-binge watching ka 5 oras, 2 pelikula, at yun ang laman ng puso't isipan mo, tas asahan mo pagdating dito, bigla kang flip ng switch. It takes the whole week to prepare. It takes the whole week to prepare. I'm not saying na walang lugar yung hindi reincarnation, leisure. Walang lugar yung leisure and entertainment and relaxation. I'm not saying na walang lugar yun sa buhay ng Kristiyano, pero you cannot expect na mamumuhay ka sa magbababad ka sa mga makamundong bagay mula Lunes hanggang Sabado. Pagdating ng linggo ay bigla kang magwo-worship. That will be humanly impossible. Liban na lang mahabag sa iyo ang Panginoon na buksan niya ang puso't isipan mo. So, pride. Ang pride, darating ka, tingin mo sa iyong sarili, ikaw ang spiritual, ikaw ang big shot, makakahadlang yon. So, maraming bagay. Kung hindi mo iningatan ang iyong sarili, pagpunta dito sa church, nag-aaway kayo mag-asawa, hindi mo iningatan yung mga bagay-bagay na so naaaring makahadlang yun. So maraming mga bagay na nag-alarm ka ng hindi ka gumising agad sa alarm, na late ka, nagkukumarat ka makarating sa church. Pwede again, unpreparedness. Siguro we can abbreviate it in one word, unpreparedness. Hindi mo inihanda ang iyong sarili sa pagsamba. It can be many ways. Lalo na kung ikaw ay pamilyado, depende kung bata pa o malalaki na yung mga anak. So, in many ways, pwede kang estudyante, alam mong maraming requirements. Alam mong may mga assignments, may mahaba kang kailangan gawin. Pero pinili mo mag-procrastinate at hindi mo ginawa mula Lunes hanggang Sabado at nandito ka ngayon at laman ng isip mo yung kailangan kong i-submit bukas. So that can be. So again, napakaraming mga bagay. So hindi natin po kayang i-itemize lahat, but
in any situation that we have, saan man tayo tinawag ng Panginoon sa ngayon, ay kailangan nating tignan and how can we properly prepare. So I highly recommend revisit. Kung naalala mo, Brother Daryl, kung kailan yun, kung i-message mo lang sa mga GC. December last year, yun yung maganda sa mga live stream natin, pwede yung balikan December last year. Expository listening, at yun ay malaking blessing. Thank you po. Meron po ba? Question? Brother Daryl. This is with regards po sa sa idea ng gathered church. Yung presence ng Panginoon sa gathered church. Well, in context po ng worship. Paano kung let's say ay family sila ng believers? Well, in a sense, that's a group, pero they're listening online or they're doing the worship online. Pwede ba nating masabi na naroon din yung special divine presence ng Panginoon dun sa gathered, well, in a sense, gathered believers pa rin yun? Okay, so again, pwede natin i-categorize yung tanong. For example, dumaan tayo sa pandemic. Dumaan tayo sa pandemic. And there are, in the providence of God, situations na, maaari hindi ka talaga makakarating. May mga pagkakataon. For example, wag na lang pandemic, si Brother Totoy, minsan na-assign si Brother Totoy sa Baguio. May mga pagkakataon na kailangan niya isama ang kanyang asawa, si Sister Manilyn, and then madadaanan yung Lord's Day. So merong mga sa providensya ng Panginoon na hindi maiiwasan mga kalagayan na maaaring hindi mo mailalahok ang iyong sarili sa gawain ng pagsamba sa Panginoon. Now, salamat sa Diyos, sa providensya ng Panginoon ay meron tayong availability ng technology. Again, ang paalala sa atin ng salita ng Panginoon, huwag pabayaan. At tingin ko ho, kaya nating i-determina sa ating sarili kung pinababayaan ba natin o hindi. Nakuha niyo? Madali tayong humatol. Pero alam ng tao sa kanyang sarili kung pinababayaan niya o hindi. Now, with regards to dun sa presensya ng Panginoon, ang sinabi sa Matthew chapter 18 and sa 1 Corinthians chapter 3, ang context noon is the church. And hindi ko magagawang sabihin at I will be unfaithful kapag sinabi kong, well, yung presensya na yun sa gathered church ay nahandun din sa I don't think it will fit doon sa so kaya nga hindi natin pwedeng baliwalain. The presence or the providence of technology cannot replace yung dinisenyo ng Panginoon sa buhay Kristiyano. At maraming aspeto ng gathered church, yung fellowship, yung bearing one another's burdens and so on, ay hindi magagawa ng husto o epektibo in that context. So muli, what I can say is sa Matthew 18, ang context noon is the church. Sa 1 Corinthians chapter 3, ang context noon is the church. And the church ay nag-gather at nahandoon yung presensya ng Panginoon. Now, I'm not saying na, halimbawa, Bible study, in a weekday, wala ba doon? Wala doon yung presensya ng Panginoon. Pero merong sinabi na kakaiba ang salita ng Diyos, which temple ye are. Nakuha niyo? So, yung gathered na Bible study, okay, salamat sa Panginoon, pero hindi church yun. The temple is the church. At ito ay nagiging visible pag tayo ay magkakasama tuwing Lord's Day. At hindi natin pwede at hindi natin dapat baliwalain ang direction ng marami, lalo na naalala niyo, pwedeng maabuso. May mga bagay na pwedeng maabuso. So, bantayan natin yung ating mga sarili kung naubuso ang mga bagay ho na ito. So, sa mabilis lamang, bigyan ko lang ng pansin itong nag-text si Brother Boy, sabi, kung manipulative ang message ng preaching ng pastor o nagpaparinig to certain persons sa church or nagtataas ng certain persons, lalo na ng kanyang sarili, dagdag ko na lang ho yun, acceptable sa Diyos yung worship. Now,
the failure ng pastor does not negate the worship of the church. Okay? Muli, hindi lang yung preaching ang worship, yung maraming bahagi ang worship service. Now, the pastor may fail in himself na sa preaching niya, alam niya na meron siya pinaparinggan at meron siyang pinapatamaan, pero maaari yung member na nakikinig ay nabibless at nagpupuri talaga sa Panginoon sa katotohanan. It doesn't negate the whole worship service. Sana ano ho natin yun. But the preacher will be accountable. At the same time, nagle-labor ng husto yung preacher naman. Alasin, nangangaral siya ng tapat, talagang pinaghandaan niya ng maayos, pero nag-ML yun. It doesn't negate the whole service. But the Christian will be accountable. Next, therefore, kung di tunay na nagtatapat sa Diyos ang pastor, dapat talagang humiwalay at lumabas ang tunay na Kristiyano. Right? Muli, I would advise, as the Bible said, if you have anything against your brother, go and tell him. Idaan sa proseso ng Biblia na binigay ng salita ng Panginoon. At yun nga lang, kung ayaw talagang kilalanin yung proseso ng Biblia, may mga times na ang magiging hakbang ay to come out from among them. Next, pwede bang present ang Diyos sa pagsamba ng INC, ng Roman Catholic o grupo ng mali ang doktrina? If the gospel is not present, there's no presence of God. If the gospel is not present, there's no presence of God. Kung wala ang ebanghelyo, wala ang presensya ng Panginoon. At yung dalawang grupo na banggit, Iglesia ni Cristo or the Roman Catholic Church, they have a false gospel, therefore there is no presence of God. Kahit Baptist Church pa, kung nagtuturo ng false gospel, wala ang presensya ng Panginoon. Pero halimbawa, meron ang pangalan ay Christian Church. Yun lang, simple. Guyong Christian Church. Kung nahandun ang gospel, nahandun ang presensya ng Panginoon. Now, will a church ever be perfect? Meron bang perfect na church? Wala. Okay, so the imperfection of the church does not negate yung presensya ng Panginoon. Going to Revelation chapter 2 and chapter 3, yung 5 sa 7 churches ay may problema. Pero nahandun pa rin ang presensya ng Panginoon. Handun yung concern ng Panginoon, pero handun yung warning ng Diyos, repent or else. Pero hindi negated agad yung pagiging church o yung presensya ng Panginoon doon. So muli, kailangan mo nang i-determine kung Christian ba yung church. And when we say Christian, it's not on the name but on the basis of the gospel. Where two or three gathered in my name, there I am in the midst of them. May presence ang Diyos kung tunay na pagsamba kahit online. Muli, ang ano ho natin, ang sinabi ng salita na huwag natin pabayaan yung pagtitipon. At sa context ng Matthew 18 and sa 1 Corinthians chapter 3, ang tinutukoy doon ay ang buong iglesia. Muli nga ho, hindi ko sinasabi na wala ang presensya ng Panginoon. Again, sa men's Bible study, may presensya ang Panginoon. Or, yung binigay na example ni Brother Daryl, maybe for medical emergency, na hindi kayang umattend ng family at tumutok sila online, I'm not saying na wala doon ang presensya ng Panginoon. Pero may kakaibang presensya ang Panginoon. Kaya niya sinabing huwag pabayaan ang pagtitipon. Na hindi kayang tumawid sa online. At hindi pwedeng ipampalit ang online. Again, practically speaking, kahit tanongin niyo sa mga estudyante, yung online na learning kaysa sa in-person, merong epekto. Now, I'm not saying na pareho lang ho yun. Ibang dimension ng worship. Of course, there's a spiritual dimension. Nevertheless, meron at merong epekto sa atin. Kaya nga ho, ang Biblia mismo ang nagsabi sa atin, huwag nating pabayaan ang pagtitipon. And ang pagtitipon is not merely listening. I listen to preaching almost every day. Sa ibang mga, it's not merely listening. Worship is not merely listening. Meron itong aspeto ng pagtitipon natin, pagsasama-sama natin. That's
Hebrews chapter 10 said, "Let us therefore consider one another to provoke one another to love and to good works." Yung fellowship, yung gathering together ng mga mananampalataya, at ang Diyos ang nagbigay ng emphasis doon, hindi si Brother Paul. That's why binibigyan natin ng emphasis yung bagay ho na yun. Okay? Wala na, tayo po ay manalangin. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong salita, salamat sa iyong mga pagpapaalala sa amin, at tulungan mo kami, Panginoon, na lalo't higit, O Diyos, sa aming gawain ng pagsamba. At maya-maya, kami po, Panginoon, magdadaos ng pagsamba. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na tunay na kilalanin ang iyong presensya, magpailalim sa iyong salita at hindi sa tao, at tunay nga na sumamba sa iyo. Huwag mo kami hayaan, Panginoon, na maging ipokrito sa aming pagsamba. Huwag mo kami hayaan na makontento sa aming mga sariling kaparaanan. Kundi, O Diyos, kami ay tumingin, magpailalim, kumilala sa iyong salita, sa iyong otoridad. At salamat, O Diyos, na ikaw ang naglagay ng isang araw upang magtipon-tipon ng iyong mga mananampalataya. Salamat, O Diyos, sapagkat ikaw sa iyong karunungan, Panginoon, ay dinisenyo mo ang buhay Kristiyano. At inilagay mo ang Kristiyano sa iglesia upang nahandoon ang magpagpapalakasan sa isa't isa at pagsamba kasama ang isa't isa. Purihin ka, O Diyos. Salamat at nawa, Panginoon, ikaw pong gumabay, magpala, mag-ingat sa amin. Ilayo mo kami sa anumang masama. Madalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. In 10 minutes, balik tayo. 10:15, balik tayo. At maging aware tayo sa ating time. God bless po.